nababago. Merong nababago. Nababago po yung buhay natin. Pag tayo patuloy na nakikinig na salita natin. Bagamat in numbers, sabihin po natin hindi nababago kasi ang Diyos lang po ang magpapadala sa atin. Magpadala sa atin ng mga kawan. Okay. Ngayon, ang mahalaga ay napapatuloy po tayo. At may nababago. Kung dahil po natin, may nababago sa ating pamumuhay, may nababago sa ating buhay. Meron pong, kasi po ang salita ng Diyos hindi babalik sa Kanya kung walang pagbabago, kung walang nagaganap sa Kanyang mga sinalita. So ngayon, ay makikita po natin sa ating screen, maling kayo tayo anything. Kasi po marami tayong nasasabi, marami tayong narinig, na kung may pera ka, masaya ka. Kung may pera ka, pwede mong bilhin ng lahat. Okay. Pero alam po nyo, merong isang bahagi ng buhay natin na hindi natin kayang bilhin kahit marami tayong pera. Merong isang bahagi ng buhay natin na kahit na ipunin mo na lahat ng kayamanan sa ibabaw ng daigdig, hindi mo kayang bilhin ng pera. Alam po nyo, yung board natin pag-uusapan ngayon, even sa mag-asawa, even sa isang samahan, sa isang grupo, sa isang kumpanya, kung wala ang board na ito, hindi po magiging masaya. Hindi magiging masaya ang isang pamilya, hindi magiging masaya ang isang mag-asawa, kung wala yung board po na ito na ating pag-aaralan ngayon. Okay, ito hindi kayang bilhin, yung word na ating pag-aaralan, hindi kayang bilhin yan. Kahit napakarami mong pera, laging meron kulang at kulang pa rin. Kahit marami kang kaibigan, meron kulang at kulang pa rin. Kahit napakaganda ng bahay mo, kahit ang mga anak mo tapos na, meron at kulang pa rin. Meron ka pa rin hahanapin. Pero hindi mo mabibili yung bagay na ito kahit marami kang pera. Itong bagay na ito hindi mo mabibili. Ano yun? Okay, tignan mo natin. Ano ba yung bahay na yun na hindi natin kaya bilhin? Okay. Kita po natin, pera, diba natin? Wow. Okay. Mga boys. Okay, pinanin niya. Okay, tumubo. Diba? Okay, pagkatapos, nagtanim muli siya matataas pa ng boys sa kanila at mas mataas yung bunga. Tumubo. Tapos, tinanim niya ulit, mas mataas pa kaysa doon sa isa. Okay. Ngayon, pero hindi pa rin siya masyahan. Kahit meron na siya ganun karaming pera, okay? Hindi po pinag-uusapan dito peso eh. Dalang po. Dalang yung pinakikita natin. So, kahit na gano'n ang karami ang kanyang pera, meron pa rin kulang sa kanya. At ang tanging makakatagpo lamang, kung kulang na yon, walang iba kundi si Jesus Christ. Okay. Ngayon, ano yung kulang na yon sa ating buhay na hindi natin mabibili ng pera? Ganyan po natin. We cannot buy, ito, hindi natin mabibili ang contentment. Ano ba sa Tagalog yung contentment? Kakontentuhan. Hindi natin kayang bilhin yung contentment. Kahit marami kang pera, bumili ka ng isang bagay, ay, pangit, bibili mo rin ako ng iba pa. May lumabas na iba pa na sabihin natin ibang klase, yung bibili ko yun. Okay, bibili ko yun. Papalitan ko to. Wala tayong kakontentuhan. Hindi natin pwede bilhin ang contentment. Kahit marami kang pera, hindi mo mabibili ang contentment. Hindi natin kayang bilhin. Okay, kahit marami tayong pera, kakontentuhan hindi natin mabibili. Kahit pumunta tayo sa lahat ng pinakamalaking supermarket, kahit pumunta tayo sa sari-sari store, hindi natin mabibili. Sabihin natin, pabili nga po ng contentment. Pero po ba kayong tinda rin ng contentment? Kaya pumunta ka doon sa counter, saan po yung pwesto na nyo ng tinda yung contentment? Wala sa inyo makikuturo. Bakit? Kasi yung contentment, makukuha lang natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ating ipinamumuhay ang salita ng Diyos na ating natututunan, magkakaroon tayo ng contentment. Pero hanggat hindi natin pinamumuhay, kung pinakikinggan lang natin, hindi ko malaman kung sino po yung nagturo noon, kung pinakikinggan lang natin ang pinapatang yung sinasagawa, ay tinatayang natin ang ating sarili. Ngayon, itong contentment, Biblia ito eh. Nasa Biblia lang natin mabibili.
ang contentment. Salita ng Diyos, mabibili natin ang contentment. Pero hindi natin pwedeng orderin sa Lazada. Hindi natin pwedeng orderin sa Shopee. Okay. Hindi natin pwedeng bilhin sa mga bakala o kaya ay bakala. O kaya ay sa Alibaba. Okay, sa palengke, hindi natin pwedeng bilhin ito. Kasi ito na sa Word of God. Ngayon, kung tayo talaga ay nag-aaral ng salita ng Diyos at ipamumuhay natin at tututunan natin, makakaroon tayo ng contentment sa buhay. Okay, ito, sabi po niya, Hebrews 13:5, NIV, keep your lives free from the love of money and be content. Nasaan yung contentment? Nasa Biblia. At makontento tayo, marunong tayong makontento. Okay. Keep your life free from the love of money and be content with what you have. Kung ano ang meron tayo, makontento tayo. Alam niyo po, kumisa kaya lang po hindi namimit yung pangailangan natin. Kasi sabi po ng Bible, our God meets all our needs. He will supply all our needs, sabi ng God. Pero bakit ganoon? Bakit hindi bakit man po kulang? Bakit hindi na i-supply ng Diyos na lahat? Kasi hindi tayong kontento eh. Meron na tayo pero gusto pa natin. Okay, yung po bang kaisipan ng isang tao, grab mentality. Hanggat meron siyang kakabigin at kakabigin niya. Yung po may mga taong ibinigay mo yung kaliwang kamay mo, gusto niya kuhanin pa, pati ang kanan. Ibinigay mo na yung kanan, kaliwang kamay, gusto pa niya kuhanin pati katawan mo. Yung po mga ganun, walang kakontentuhan. Kung ano ang meron siya, naghahangad pa siya na magkaroon pa. Okay. Samantalang tinuturo ng Panginoon sa akin, sa verse na ito, makontento tayo kung ano ang meron. Ilayo natin ang ating puso at kaisipan sa pagmamahal sa pera para tayo ay makontento. Hello. So hindi po yung pagiging maraming pera hindi dahilan para makontento. Ang dahilan para makontento tayo, kinakailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw at tumitiros sa atin. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya sinabi po ng Panginoon Kristo okay, sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat, ang salita ng Diyos para magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay. Kaya nga po sa isang mag-asawa, kaya nga po minsan hindi nagiging masaya. Kasi may asawa na, hindi pa masaya, naghahanap pa ng ibang asawa. Hindi nakukontento doon sa kanyang asawa, naghahanap ng ibang asawa. Hindi nakukontento sa kanyang isang girlfriend, naghahanap ng isang girlfriend. Hindi nakukontento sa isang boyfriend, naghahanap ng panibagong boyfriend. Kaya na hindi nagiging masaya. Kaya yung po kasiyahan, malayo sa isang tao, walang kontento. Walang contentment. Kaya makikita mo sa isang tao pagka siya ay malungkot. Sabi niya po doon sa isang word of God na lagi pong nagiging lamang po ng aming pong pagtitipon sa LGWFM. Sabi po niya, okay, ang tao raw na masiyahin ay humahaba ang buhay. At ang tao malungkutin, unti-unti namamatay. Pero ang sinabi po ngayon ng isang pastor, ang tao masiyahin, humahaba ang buhay. Ang tao walang pera, unti-unti namamatay. Okay. Sino pinapatay sa kanya? Yung kanyang kagalakan. Alam po nyo, ang isang tao may pera o wala, kung siya ay marunong makontento, masaya ka. Yun lang ang katotohanan nun. Okay. Sabi niya, okay, keep your life free from the love of money and be content with what you have because God has said, okay, ito po yung nagpapalakas, I will never
never will I forsake you. Okay? For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Bakit tinuturo sa atin ng Diyos na lumayo tayo sa pagmamahal sa salapi? Hindi masama ang salapi. Hindi masama magmahal. Hindi masama mangailangan ka ng pera. Dahil kailangan talaga natin yun sa ating mundo ito. Okay, kailangan natin yun. Pero hindi sinasabi ng Diyos, huwag natin ibigin ng salapi. Mas ibigin natin yung Word of God. Kasi yung Word of God ang makapagbibigay sa atin ng kakuntentuhan. Ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Ayan. Tingnan niyo po sa muli, ano? Sabi niya, I will never fail you. I will never abandon you. Hindi kita iiwanan. Palalakasin kita. Bibigay ko sa iyo ang tunay na kagalakan. Okay? Flee from the temptation of loving money. So, kailangan natin lumayo, kailangan natin tumakas, kailangan natin labanan yung pag-ibig sa salapi. Okay, kasi yun naman talaga eh. Okay, meron pong mga pastor na nanguhulog sa pagdating sa pera. Okay, at meron tayong mga kilalang ganyan na hindi, alam niyo po kasi kung minsan, ganito po nangyayari. Kapag ako'y mag-preach, okay, invited po ako sa ibang church, mga kapatid sa Saudi. Okay, kaya pagkatapos ko po mag-preach, mag-aabot po sila, love you. Okay, magla-love you yun. Nung una ayaw ko pong tanggapin. Kasi ang pinangahawakan ko sa salita ng Diyos, ibinigay sa inyo ng libre, ipamahagi ninyo ng libre, walang bayad. Okay, pero nung pumarinig ko yung katuruan na pag binigyan ka as a love gift ng isang tao o ng isang church, tanggapin mo para ibalik sa kanya yung pagpapala. Yung blessing na ibinibigay sa iyo. So nung ko po natutunan, tanggapin, kinukuha ko po. Okay, natanggap ko. So pagkatapos po ng mga ganong bagay na mangyayari, kahit saan ka magpunta, mag-preach ka. Okay? At pagka ikaw nag-preach sa isang church, okay? At na-bless sila, hindi po pwedeng hindi ka aabutan. Lagi ka nilang bibigyan. Kapag yun yung pagbabalik nila ng pasasalamat sa Diyos sa mensahe nilang narinig. Ang Diyos hindi kailangan ng pera natin. That's right. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Ang kailangan ng Diyos sa atin, puso natin. So, ang gaano tayo karapat sa Diyos. Okay. Ayan. 1 Timothy 6:9-11. Those who want to get rich fall into temptation. Yung lahat ng nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa pagkakasala. Bakit kaya? Yung mga nagnanasang yumaman nahuhulog sa pagkakasala. So ayaw mo yumaman. Kaya nga po doon sa salita ng Diyos, meron po sinasabi sa kanya, huwag mong abalahin ang iyong sarili sa pagpapayaman. Dahil ang kayamanan, kung galing sa Diyos, walang kapigati ang kasama. Pero kung ang kayamanan ay galing sa sanlibutan, mamimighati ka. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Kita niyo, di ba? Sa panahon natin ngayon, meron po sabihin patungkol sa ABS-CBN. Mayaman ang ABS-CBN, mayaman na yung mga artista nila. Actually, pagka sinabi mo nga, okay, nabalita na narinig mo yung pangalan ni Kim Chiu. Saka narinig mo yung pangalan ni Coco Martin. Na sila talaga nagdadalain, nagagalit sa gobyerno, nagagalit sa presidente. Bakit isinara? Pinahintulukan ng presidente isara ang ABS-CBN. Samantalang simple lang ang dahilan. Dahil paso na ang kanilang prangkisa. Kaya hindi na sila pinahintulukan mag-operate. Pero ngayon kung ikaw ay nagbubukas pa rin ng FB, makita mo, doon pa rin yung sa kanila. Kaya nga lang sa TV, siyempre, lahat available na makapanood. Okay. So ngayon, bakit nila hinahabol pa? Bakit hindi na lang, kita nyo, si Coco Martin, di ba? Ano ang sabi niya? Saan ko kukuha ng pakakain sa pamilya ko? Hello! Samantalang,
Ang sabi nung nag-comment sa kanya, gastusin mo yung 2 milyon mo para ipakain mo sa pamilya mo. Ang laki ng kayamanan na nila. Talagang pera. Talagang, bakit ganun? Nag-iisip pa sila ng ganun. Lumalaban pa sila sa mali. Okay, mali na, pinaglalaban pa nila. Lumalaban sila sa batas at katakot-takot ng kanilang pintas sa presidente. Okay. Nakakala natin si presidente ang dahilan kung bakit ang channel 2 naisara. Hindi si presidente ang dahilan. Tama ng mga una, nasabi ng presidente na ganyan siya sa channel 2. Kasi nga, yun ang nangyayari siya. Pero hindi ang presidente, kundi ang law ng ating bansa ang nagpasa. Di ba sa atin na lang, kung paso ang ating lisensya, pwede ka magbiyahe, kung di ka mahuli, kung mahuli ka. Yun lang, multa ka, kukulong ka pa. Okay, ganun po yung pangyayari. So sabi niya, okay, those who want to get rich fall into temptation and trap, and into many foolish and harmful desire that plunge, okay, people into ruin and destruction. Okay, yung lahat ng mga taong nag-iisip yumaman ay nahuhulog sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng uri ng kasamaan. Especially kapag wala ka salita ng Diyos. Talagang ang iisipin mo yumaman. Talagang iisipin mo magkaroon na. Okay. Pero kung iyon naman pagyaman mo ay sa sandaling paraan lang, tandaan ko natin, kahit kaanong kalaki at tinamaan mo sa loto, mawawala, mauubos at mauubos. Kasi yung kayamanan hindi pinaghirapan, parang ibon yan na lumilipad at sandaling nawawala. Pero yung kayamanan at perang pinaghirapan, pinagtulungan mo ng pawis, ang sarap ng pakiramdam. Noon nga sa Saudi Arabia, bumili ka nga ng isang bote ng tubig, isang riyal, na pinaghirapan mo. Talagang ang sarap inumin, ang sarap inumin. Kasi pinaghirapan mo, pinagtulungan mo ng pawis. Pero yung kayamanan hindi mo pinagtulungan ng pawis, pero hindi mo pinagtulungan ng pawis, baka mabulunan pa tayo. Okay. Pagka ang pinakain natin sa ating pamilya, galing sa masama. Okay. For the love of money is a root of all evil, of all kinds of evil. Yung pagmamahal sa pera, ugat ng lahat ng kasamaan. Pagka sinabing ugat ng lahat ng kasamaan, lahat ng klaseng kasamaan nandoon sa isang taong nagmamahal sa pera. Nangaapak ng kanyang kapwa, nangaapak ng dignidad. Okay, sumisira at naninira ng kanyang kapwa. Sa isang kumpanya, kapag mayroong pag-ibig sa salapi, siyempre ang mga isa, mataas siya ng posisyon. At para mataas siya ng posisyon, mataas siya ng kanyang sweldo. Kinakailangan niyang manira sa halip na ipakita na meron siyang kakayahan. Okay, ayan. Some people eager for money have wandered from the faith and friends themselves with many graves. Dahil sa pagmamahal sa salapi, ang isang tao nahuhulog sa pagkakasala at nalalayo sa kanyang pananampalataya. That's true. Because of lack of money. Okay. Pero ang pera hindi binigay sa atin ng Diyos para tayo ay gamitin ang pera. Ibinigay sa atin ng Diyos ang pera para gamitin natin ang pera. Wisely. Godly. Yun po ang paggamit sa pera na binibigay sa atin. Okay. Yan. Malinaw po yan. Okay? We cannot buy salvation. Totoo yun. Okay, una, hindi natin kaya bilhin ang contentment. Sige, mamaya paglabas natin, bukas pupunta kami ni Oran sa South. Pahanapin ko si Oran ng contentment. Sabi ko sa kanya, mahanap ng contentment. Bumili ka doon sa sabi ko sa mga doon nag-display. Nasaan yung contentment. Okay. Tapos, pagka pupunta kami ng Robinson, kasama ko si Kayla, kaya sinigay, pahanapin ko ng contentment. Pag wala kayo nakita, hindi kayo sasakay pa uwi. Magpapasahe kayo.
Okay. Ngayon, tatalakayin natin ang salvation. Okay, kahit marami tayong pera, ito mga kapatid, ipunin natin ang lahat ng ating lupa. Maging lupa sa paso, lupa sa kuko. Tapos ibenta natin, hindi tayo makakabili ng salvation. Bakit? Kasi yung salvation ay ano ang salvation? Ang salvation ay free ang salvation, hindi pinibili. Okay, hindi nga natin pwede sabihin na ang salvation makukuha natin sa good works eh. Hindi. By faith, magkakaroon tayo ng salvation. By faith sa ating Lord Jesus, magkakaroon tayo ng salvation. Pero sabihin mo, gagawa ko ng mabuti, kinakailangan pagka mayroong gawain sa church, nandun ako, magwawalas ako, mag-ayos ko na siya. Okay. Pero yung hindi na kailangan ng Diyos ay makita sa ating puso na tayo talaga ay nagmamahal sa Diyos. Alam mo yun, sa tunay na nagmamahal sa Diyos, kung sabihin natin, yes, I am a born-again Christian. Yes, okay, I'm a follower of Christ. Kung tayo na tayo follower of Christ, dapat susundin natin kung ano ang kanyang tinuturo at ang kanyang mga liutos. Amen ta. Pero kung baliktad ang ginagawa natin, nasa loob tayo ng church, okay, gumagawa tayo, gumagalaw tayo, kumikilos tayo, dahil gusto natin i-please ang Lord. Pero paglabas naman natin ng church, iba na yung ipinipis natin. Sa palagay nyo kaya, okay, alam po nyo, meron kaming pag-aaral tuwing umaga at kami po ay natapos na namin yung mga pag-aaral sa rapture. Okay. Kanina, inumpisahan namin yung katapusan ng daigdig. Who will be saved? Okay. End of the world, who will be saved? Pinag-aaralan naman po namin kanina yun. Bakit namin pinag-aaralan? Kasi napapanahon. Yun ang kinakailangan matutunan ng buong church ng mga mananampalataya. Okay. Kasi yun po ang kailangan sa panahon natin ngayon. Kailangan ma-remind ang kawan na totoo na babalik ang Panginoon Jesucristo. Totoo na bago bumalik ang Panginoon Jesucristo, bago matapos ang mundo, magaganap muna ang rapture. Pero split seconds lang po yung pangyayari na yun. Hindi siya magtatagal. Okay, nag-rapture. Sabi nga po, parang kidlat. Nagumuhit sa kanluran hanggang sa silangan. Silangan po kanluran. Ganoon lang po kabilis. Split of an eye. Split seconds lang, mangyayari po yung rapture at yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Okay, we cannot buy salvation. Totoo yun. Kahit tapos ka ng pag-aaral, kahit mataas ang pinag-aaralan mo, kahit na ikaw ay maraming pera, mayaman, edukado, lahat-lahat na sa iyong buhay, masaya ka na sa iyong buhay, pero kahit na nasa iyo lahat ang bagay sa sanlibutan ito, kung wala kang salvation, kung wala si Jesus Christ sa iyo, yung lahat ng tinatanggihan mo, baliwala. Lahat ng yan, lahat ng kayamanan na ating naipon ng tao, pag namatay, walang madadala. Meron ba kayo nabalitaan na namatay na mayaman at pumaling? Yung kayamanan din naman nyo sa akin, kasama ko, kuhanin nyo. Kasi hindi ko magamit. Kasi hindi naman talaga kailangan ng pera sa kalangitan. Ang kailangan natin sa langit para tayo ay maligtas habang at biyaya ng Diyos. Iyon ang pinanananganan natin, yung habag at biyaya ng Diyos para pagdating ng rapture, makasama ka. Pagdating ng Panginoon Jesucristo, pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, makasama ka. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas, siya ang maligtas. Bakit? Kasi may kabigatian tayong mararanasan. Totoo yan, may kabigatian tayong mararanasan. At bilang isang tagapagsalita, hindi tayo magsasalita ng puro blessing. Nasasabihin ko sa inyo, puro blessing. Kailangan sabihin ko po yung contrast. Kailangan sabihin ko sa inyo, para yung blessing makamit natin, meron tayong magdaraanan. May mga pag-uusig, may kabigatiang naranasan, may kahirapang nararasin. Para handa tayo na hindi lamang puro blessing ang naranasan natin. Hello.
At yung kapigatian, bahagi yun ng pagkatawag sa atin ng Diyos upang tayo ay maging nakaranas. Sa Roma 6:23, okay, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay. Meron bang pagkakataon maiwasan natin, maiwasan ng tao ang kamatayan? Meron bang chance na maiwasan natin ang kamatayan? Kasi ang lahat ng tao nagkasala eh. Ang lahat ng tao makasalanan at wala nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga po sinuko ang Panginoong Jesucristo para iligtas tayo sa ating kasalanan. Para hanguin tayo sa pagkakasala. Ngayon, ano ang kabayaran ng kamatayan? Ay ng kasalanan? Kamatayan. So ibig po sabihin, kung tayo lahat ay hindi pinalaya ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at hindi namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin, tayong lahat ay nakalinya na sa kamatayan. Tayong lahat ay nasa death row. Hello? Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, inalis tayo doon sa linya ng kamatayan, doon sa death row. Alam naman po natin kung sino nasa death row. Hindi po ba? Yung mga nasa death row, yung mga hinatulan na ng kamatayan. Naghihintay na lang sila ng araw na sila ay bibitayin, lethal injection, bibitihin, etc. Ipapayag squad. Okay. Naghihintay na lang sila no, kasi nasa death row na sila. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, inalis tayo doon sa tiyak na kamatayan at ibinigay sa atin ang isang tunay at ganap na solusyon, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ang contentment nasa Panginoong Jesucristo eh. Makukontento tayo pag ang Panginoong Jesucristo nasa akin. Makukontento tayo kung anong meron sa akin. Pagpasalamat natin sa Diyos. Okay, huwag natin hanapin yung wala. Kung anong meron, salamat. Dito na. Pag meron ka kinakain tuyo, Lord, salamat po sa tuyo. Amen. Dahil mapalad ka pa. Kahit paano, kahit ihok may kinakain ka. Pero maraming tao na walang kinakain. Maraming tao namumulot lang ng pagkain. Nagbubuka sa, ano yung tinatawag doon, yung klase ng pagpag. Yung mga tira-tira, bumuka nila, tapos ipapagpagyan nila yun. Pagpag. Oo, yung katulad ng ginagawa na si Mayor Escombrero, nagpapagpag ng dati yun. Okay, kaya ano na yun? Mayor na siya. Okay, kaya na. So, ang solusyon para mawala sa atin ang kamatayan, para mawala tayo sa death row, ang solusyon, si Jesus Christ. Tanggapin siya bilang Panginoon at pamitan ng aming buhay. So, okay. So, it is a gift of God. Yung pong salvation, contentment, gift of God. Bigay po yun ng Diyos. Regalo ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na doon sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon Jesus. Gift of God po yun. Okay. Ayan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay, gift of God. Yung salvation, gift of God. Yung contentment, gift of God. Ano ba yung gift of God na makikita natin? Ano ba yung kaloob ng Diyos sa atin? Okay. Ayan. Okay. Ibig ko sabihin, sa iyong pamilya, halimbawa, lagi kang kinagagalitan ng iyong magulang, gift of God sa iyo. Yung magulang. Hello? Gift of God sa iyo. Yung magulang na lagi nagagalit sa iyo. Bakit? Siya naging gift of God. Kasi kaya ako nagagalitan dahil ayaw niya mapahamak. Okay? Yan. Okay. Pag ikaw ay may mahigpit na teacher, huwag mong isipin magmurumintado. Huwag mong isipin mag-rebelde sa kanya. Kasi gift of God sa iyo yan. Hindi dahil sa siya ay malupit. Sabi nga po niya Apostol Paul, kahit yung malupit na amo, dapat natin ipag-pray. Dapat natin ipanalangin.
Ano yung papanalangin na natin sa malupit na amo? At di na kailangan maging mababa ang kanyang puso. Turo siya magmahal sa akin. Katayo na sa kanya. Yung po ang dapat natin gawin. Okay. So ngayon, tingnan natin. Okay? We cannot buy peace and joy. Ano yung nauna natin? We cannot buy contentment. We cannot buy salvation. We cannot buy peace and joy. Okay, so ngayon, titingnan po natin ha. Ayan. Hindi natin tayo bilhin ang peace and joy. Yan, 14:27. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Give or hindi? Yung peace. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Iiwan lang ng Panginoon sa Kristo. Okay. So, sabi ng Panateka, hindi pwede iwan. Kailangan sundan ko. Sabi ng Panginoon. Kapayapaan iiwan ko sa inyo. Ang ating kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi lamang niya iiwan. Kasi pagka iniwan niya, baka walang kumuha. Hello? Kaya sabi niya sa pangalawa, ibibigay ko sa inyo yung kapayapaan. Kapag may problema ka, meron kang pinagdadaanan at ikaw ay mapayapang nililutas sa mga pinagdadaanan o mga problema mo, ibig sabihin kinuha mo yung kapayapaan na ibibigay sa iyo. Pero kung hindi mo kinuha, ibig sabihin, pag may problema ka at meron kang pinagdadaanan, magulo ang buhay mo. Kasi hindi mo kinuha yung kapayapaan ibibigay ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa una, iiwan niya. Teka muna. Hindi pwedeng iwan. Kailangan mo ibigay ko sa kanila mismo. Kaya yung pangalawa, ibibigay ko sa inyo. Okay. Hindi ito tulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag kayong matakot. Kasi yung kapayapaang binibigay ng mundo, may kasamang takot. At ang takot ay kaugnay ng parusa. Hello. Sapagkat ang takot hindi galing sa Diyos. Ang binibigay ng Diyos sa atin is espiritu ng katapangan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Okay. So, tingnan po natin. Hindi ito tulad ng kapayapaan binibigay ng mundo ito, huwag kayong matakot. Bakit? Ano yung kapayapaan binibigay ng mundo? Dalawa, di ba? Nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoong Diyos. Nagbibigay din ng kapayapaan ang prinsipe ng mundo ito, which is si Satan. Ano ang kapayapaan binibigay ng sanlibutan? Eto. Marami kang pera, marami kang kaibigan, marami kang tinatangkilik, mapayapa. E paano? Kung wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan, iniwanan ka na ng lahat ng iyong kaibigan na ang iyong mahal sa buhay, mapayapa. Kung wala ka ng pera, siyempre kung wala ka ng pera, iiwanan ka rin ng iyong mga kaibigan. That's true. Kasi batas po ng nanunuyang. Okay. Hanggat may pera ka, pakikinabangan ka, sige, malamig sila sa inyo. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin. Okay? So, yun po yung kapayapaan binibigay ng sanlibutan. Ibig sabihin, yung kapayapaan binibigay ng sanlibutan na pupupos, nawawala. Kapahamakan ang ibinibigay. Kapalit ng kapayapaan binibigay ng sanlibutan ay kapahamakan. Okay, dahil kung halimbawa, wala ka ng pera, siyempre, ay hindi ka na, wala ka na ng kaibigan, iniwanan ka na ng mga kaibigan mo, kailangan mo rin magpapera. Mag-iisip ko na yun, magmamahal ko rin sa pera. Iisipin mo rin kung paano ka managana, kung paano kayo maman, hanggang sa makalimutan mo na naman ang Diyos. Kasi iba na yung naman ang iyong kaisipan. Kung yan naman ang kaisipan mo, yung mga, kinakailangan mabalik ko sa akin, yung mga kaibigan ko, yung lahat ng mali sa akin. Ito, magkatitin ako. Kasi pag marami kong pera, marami kong kaibigan eh. Nawala ka ng pera. So, mawawala na rin yung kaibigan mo. Yan. Okay. It is the fruit of the Holy Spirit. Okay. Yung kapayapaan at joy, kagalakan, ay kaloob ng banal na Espiritu sa atin. Okay. Yan po natin, ha? Galatians 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Yan po yung mga bunga ng banal na Espiritu.
Espiritu. Kung nasa atin ang mga bunga ng banal na Espiritu, meron pa rin. Hello. Paano natin makukuha ang bunga ng banal na Espiritu? Okay? Okay na lang ba na hindi tanggapin ng Panginoon sa Kristo pero meron akong bunga ng banal na Espiritu? Mali. Hindi natin makukuha ang banal na Espiritu, bunga ng banal na Espiritu, hanggat hindi natin tinatanggap ang Panginoon sa Kristo. Hello. Dahil yung pong bunga ng banal na Espiritu ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa atin. Okay. Hindi po natin yung mabibili. Yung lahat ng ito, hindi rin natin pwede pumunta sa supermarket, sabihin natin, pabili nga ng bunga ng Espiritu. Natanungan mo, hindi pa mananampalataya, ano bunga ng Espiritu? Okay, wala kami dito bunga ng Espiritu, bunga araw marami. Okay. So ito yung mga bunga, di ba? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagdadaga, kabaitan, kailangan meron tayong lahat yan. I-check natin. Okay? I-check po natin. I-check po natin. Meron ka ba ang pag-ibig? Okay. Meron ba akong kagalakan? Meron ba akong kapayapaan? Meron ba akong magtsatsaga? Magtsaga ba ako? O baka madali akong magsawa? Madali akong maminawa? Kabaitan, may kabaitan ka ba? O baka yung kabaitan natin, makitang tao lang. Dahil meron tayong kailangan. Okay? Kabutihan. Meron ba tayong kabutihan sa ating puso? Tandaan po natin, tayo niligaw ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis. Ang kabutihan, nasa ating puso yun. Nung tayo ay hikain ng Diyos. Yung kasamaan, nagagawa lang po yun. Ginagawa yun. Okay. Kabutihan, katapatan. Kainamunan at pagpipigil sa sarili. Tingnan po ninyo ang bunga ng Espiritu. Una ang pag-ibig. At nasa loob po ng pag-ibig yung mga sumunod. At yung panghuli, pagpipigil sa sarili. Para yung pong lahat, hindi natin maabuso. Okay, hindi natin maabuso yung pag-ibig, hindi natin maabuso yung kagalakan, hindi natin maabuso yung kapayapaan, hindi natin maabuso yung kabutihan. Inilagay ko sa huli ang pagpipigil sa sarili. Kasi kung minsan pagka masyado kang ilaw, nagmamahal ka, umiibig ka, nawawala ka na sa kontrol. Kinakailangan mong marialan. Okay? Yung isang word na pinag-aaralan nyo, marialan ka. Okay? At kinakailangan natin magkaroon ng repentance. Amen? Dalawa pa lang yung alam ko. Okay, kaya hindi pa ako pwede sumagot. Okay, so yan. Kainahuna pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Totoo yun. Walang isinulat na batas laban sa mga bagay na nabanggit. Bakit? Kasi yan ay bunga ng banal na Espiritu. Ano batas ang lalagay mo dyan? Para yan ay maging masama. Kasi yung batas na ginagawa para sa mga masama, yung sinasabi na itong bunga ng banal na Espiritu, hindi masama ito, kundi puro kabutihan at bunga ng banal na Espiritu. Okay, because of God's love for us, He did not wait us to become righteous. He died for us when we are still a sinner. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa biyaya kapag ng Diyos, hindi na hinintay tayo hindi matuloy. Napatay ang Panginoon sa Kristo nang tayo ay makasalanan. Okay, tingnan po natin. Ayan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo ay makasalanan pa. Kasi kung hihintayin ng Diyos na tayo ay maging matuwid, hindi mangyayari. Hindi tayo magiging matuwid with our own strength, our own knowledge, our own power. Hindi tayo magiging matuwid. Kaya ang Panginoon Jesucristo namatay para sa atin. Tayo ay nabuhay ngayon sa sapagkat biyaya ng Diyos at tayo na maging matuwid sa paningin ng Diyos because of Christ. Kasi kung hindi namatay si Kristo, wala makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil tayo kayo. Habang tayo nabubuhay at lumalaki, ang pamilya hindi po nauubos. Nauubusan ang pangangailangan. Laging may kulang, laging pong kaya nga nais abutin ang pangangailangan natin na hindi kaya ibigay ng sarili lang ito. Totoo po
po yun. Okay, kasi po nung bago-bago po ako nagpamilya, okay, dalawa lang ang anak ko, isa lang ang anak mo, naging 3, naging 4, okay, kaya pa. Pero habang nadadagdagan ang anak natin, habang lumalaki ang anak natin, at habang nag-aaral ang anak natin, nadadagdagan din ang ating pangangailangan. Hello? Nadadagdagan ang pangangailangan natin. Tingnan po nyo, kasi ninyo, mababa ang sweldo mo. Hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang sa bibili ka ng galunggong, bibili ka ng taigin, bibili ka ng daing, bibili ka ng gulay, hanggang doon ka lang. Bihira ka ng magkarne. Bihira ka magmanok, bihira ka magbaboy. Kasi yun lang ang kaya ng sweldo natin, ang kinikita natin. Ito ang masakit. Nadagdagan yung sweldo mo. Doon sa maliit, napagkakasya. Nadagdagan ang sweldo mo, nadagdagan ang kinikita mo, hindi na nagkakasya. Bakit? Lumaki kasi ang pangangailangan mo. Hello, yun po ang totoo. Kasi noon, hindi mo afford ang magkaroon ka ng cellphone. Kasi complete ka, kasya lang sa pagkain nyo araw-araw. Hindi ka afford na kumain sa Jollibee. Hindi mo afford na kumain sa McDonald's. Hindi mo afford na magsili. Kasi para lang sa pabuhayan yung araw-araw. Yung pera. Kaya nung madagdagan, okay, bakit po kinulang pa rin? Kaya nga po sinasabi ng Diyos, ang nag-ipon ng marami ay hindi kinulang. At ang nag-ipon ng konti ang nag-ipon ng konti ay hindi kinulang, at ang nag-ipon ng marami ay hindi sumobra. Okay. So kasi po ang Panginoon Jesucristo, balance siya. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung paano tayo makukontento. Kaya nga mas pinakamahalaga sa ating buhay na sa ating si Jesus. Okay, contentment. Yan. So, ibig po sabihin, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos, gusto tayong turuan talaga ng kontento. Tandaan po natin, ito lang isipin natin. Okay, na yung mensahe ng Diyos hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat. Wala tayong pinatatamaan pagkat itong salita ng Diyos ay para sa lahat. Kung matututunan natin makontento ang kung meron ano tayo, magiging masaya ang ating buhay. Amen. Kung meron ka ng boyfriend, isa na lang. Pwede ba? Ako na lang. Pwede ba? Siya na lang. Pwede ba? Siya na lang. Okay? O kaya pwede ba? Ako na lang ulit. Mga kulot kami. So, ibig ko sabihin, makontento ka. Kung meron kang asawa ngayon, makontento ka na sa asawa mo. Pagtyagaan mo na yung kanyang ugali kasi makakasama mo na siya magpakailanman habang buhay mo siyang kasama. Para lang mawala ang ugnayan yung dalawa, kinakailangan isa sa inyo ang kuhanin ng Panginoon. Siyempre, ikaw naman, hindi mo kukuhanin ako, kuhanin mo Lord para magkalayo naman yung kasama. Siyempre, pipiliin mo Lord, wala ko. Okay. So, ibig ko sabihin, okay, kung sino yung asawa mo, pag-iisa natin. Kasi mababago rin yan kung marunong tayong magtiis. Kasama po yung sa fruit of the Holy Spirit, yung pagtiis. Okay? So, yun lamang po mga kapatid. Ang nais ng God sa atin sa mga sandaling ito ay patuloy po tayong manalig sa salita ng Diyos para tayo magkaroon ng kontento. Magkaroon tayo ng contentment, magkaroon tayo ng salvation, magkaroon tayo ng peace and joy. Kailangan ang Panginoon Jesucristo ay nasa puso ng bawat isa. Okay, sige po tayo ito ngayon. Tayo ito namin. Dakila namin naman ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa wonderful message na bigay po sa amin. Pagdarat po Diyos, alam po namin na hindi po namin makumpleto yung mensahe mo, O Lord, salamat po na ipaunawa mo sa amin po sa magitan ng banal na Espiritu na binigay mo sa amin at sa fruit of the Holy Spirit ay patuloy po namin maipamuhay ang fruit of the Holy Spirit. Makita po sa amin. Lord, ang ating pundalahin. God, makita po sa bawat isa sa amin dito yung glory mo na ikaw ay sumasa amin.
ibig ko sabihin, hindi kami gagawa ng labag at palso sa iyong kalooban. Pagkos, Panginoon, kung kami po ay pinananahanan ng iyong kaliwanagan at iyong glory, Panginoon, wala kaming gagawing palpak, wala kaming gagawing masama. O God, na ikasisira po ng aming Panginoon Kristiyano. Dalangin po o Diyos na patuloy mo kami samahan sa paglilingkod. Patuloy ka samahan mo kami sa aming paglalakbay sa ilan. Kapag alam po namin mapanganin po ang paglalakbay na aming gagawin upang parating po namin ang iyong pinangako sa amin na abalang araw ay makapasok po kami sa iyong pinangako sa amin. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami in the name of Jesus. Salamat po sa bawat isa na narito. Ipaunawa mo sa amin spiritually yung lahat po ng isayang aming pong namin. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen.